Ang lulutuin natin ngayon, ginisang sardinas with miswa and bok choy or parang pechay na rin siya. Hiwain ko muna itong mga rekado natin. Kailangan ko muna ng bawang at saka ng sibuyas. Tapos hiwain ko na rin itong mga bok choy na to. O ito yung parang mga pechay sa Pilipinas, no? Pero parang ibang variety to dito sa Canada. Saka ko igigisa itong mga aromatics natin. Siyempre, bawang at sibuyas. Medyo tinatad ko lang ng konti. Hindi naman pinong-pino. Yung saktong-sakto lang. Saka ko isinama kaagad itong ating mga bok choy. Pwedeng mahuli yung bok choy. Depende sa pagluluto nyo, pwedeng mauna ang sardinas. Kahit na nga pala anong brand yung sardinas na gamitin nyo, ito lang kasi yung available dito sa ating pantry, kaya ito yung ginamit ko. Ayan tuloy, pati yung takip ng sardinas nalaglag na. Papakain ko tong mga to sa mga contractor dyan sa Pilipinas. Joke lang. Saka ko ngayon nilagyan ng isang basong tubig para may sabaw siya. Tapos season natin, lagyan natin ng salt and pepper. Pagkatapos ko ng timplahan tong niluluto natin ngayon, tatakpan ko lang siya. Pakukuluan lang natin pero saglit lang kumulo yan. Saka ko hahaluin ng dahan-dahan. Siyempre dahan-dahan lang ang pagkakahalo at ayoko na madurog naman yung mga sardinas natin. Mas maganda kasing tignan pagka buo-buo pa yung mga sardinas na sinama mo dito sa ating niluluto. Saka ko ilalagay itong ating mga miswa. Siyempre ito yung huli ko inilagay dito sa aking niluluto. Kasi nga, napakabilis na lumambot ito mga miswa na to. Pag lumambot na nga ito, kailangan na hanguin ka agad yung mga niluluto mo at kainin na. Kasi pag hindi mo hinango ka agad, kukunti lang ang sabaw, maya-maya ay kalamay na yan. Tama o tama? Tama. Napakabilis at saka napakadali lang lutuin ito. At syempre pa, napakamura lang ng mga sangkap. Talagang mabibili mong sa abot kayang halaga. Sardinas, miswa at saka pechay, yun lang ang main ingredients, okay na. Kapag ka wala naman kayong miswa sa bahay, pwede rin ng sotanghon, bihon. Ay maalala ko, masarap din pala to sa udong ng mga Ilonggo. Bawat subo ko sa ulam na niluto ko ngayon, naalala ko yung nakaraan ko nung nandoon pa ako sa Bataan, nung bata pa ako, na sa paligid namin may patola, may dahon ng sili, dahon ng malunggay, talbos ng kalabasa, yung mga simpleng gulay na nakukuha mo lang, na harvest mo lang sa bakuran mo noon. Ngayon dito sa Canada, sobrang mahal yung mga yan. Or yung iba, talagang wala rito. Talaga nga naman na ang isang bagay, pagka nandyan sa harap mo o nandyan sa tabi mo, hindi mo ma-appreciate basta-basta. Pero pag wala na sa tabi mo, pag malayo na or hindi mo na makita, saka mo malalaman yung value niya, yung halaga niya sa buhay mo. Yung simpleng gulay na kung wala man sa bakuran mo, pumunta ka lang ng palengke, mabibili mo. Pero dito sa Canada, wala yung mga yan na basta mo na lang ma-harvest sa bakuran mo o basta mo na lang mabibili sa palengke. Kung meron man, hindi fresh, mga frozen o kaya fresh nga pero sobrang mahal naman. Kaya nga ngayon na-appreciate ko talaga ang Pilipinas. Yung lupa ng Pilipinas, napakayaman. Kahit na anong itusok mo dyan, tutubo yan. Ibalibag mo lang yan sa likod ng bahay mo, siguradong tutubo at tutubo yung mga yan.